Magandang araw mga bata, ako nga pala si Teacher Alaysa, ang inyong guro sa Philippine 1. So bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ating balikan muna yung pinag-aralan noong nakaraang linggo. Okay mga bata, ano nga yung pinag-aralan natin? Okay, mahusay. Pinag-aralan natin yung tungkol sa mga uri ng pangungusap. Okay, ano naman yung mga uri ng pangungusap? Okay, mahusay, Daryl. Ang uri ng pangungusap ay padamdam, patanong, pasalaysay, at pautos. So, ngayon naman ay mayroon tayong panibagong aralin. Tungkol ito sa mga salitang magkasalungat. At sa aralin na ito, ang ating layunin ay una, nakikilala ang mga kasalungat na salita. Pangalawa, nakasusulat ng mga salitang magkasalungat. Pangatlo, nakalalahok ng masigla sa pagbasa at pagbibigay ng mga salitang magkasalungat. Okay, ngayon naman, sa loob ng isang kahon ay may mga bagay. Kukunin ninyo ang mga bagay na ito. Tapos, pipili kayo ng dalawang bagay na magkasalungat. Okay, tama. Hinog at hilaw. Sa larawan ay mayroong hinog na mangga at hilaw na mangga. Meron namang matamis at maasim. Meron namang malambot at matigas, mahaba at maikli. At meron ding makapal at manipis. Ngayon naman ay may babasahin akong kwento. Ito ay may pamagat na ang matalik na magkaibigan. Ang matalik na magkaibigan. Si Sarah ay masayahing bata. Samantalang malungkutin naman si Carla. Maputi ang balat ni Sarah at tuwid ang kanyang buhok. Si Carla ay maitim ang kulay ng balat at kulot naman ang kanyang buhok. Matangkad si Sarah at payat ang kanyang pangangatawan. Si Carla naman ay pandak at malusog. Marami ang pagkakaiba ng dalawang magkaibigan. Pero kahit ganun, ay magkasundo pa rin sila. Okay mga bata, may tanong si teacher sa inyo. Ang unang tanong ko ay, ano yung pamagat ng kwento? Sinong gustong sumagot? Okay, mahusay, Christine Joy. Ang pamagat ng kwento ay ang matalik na magkaibigan. Pangalawang tanong naman ni teacher. Sino-sino ang matalik na magkaibigan? Okay mga bata, ano daw yung pangalan ng dalawang magkaibigan? Okay, mahusay. Mahusay, Jezebel. Ang dalawang magkaibigan ay si Sarah at Carla. Ano naman ang kanilang pagkakaiba? Okay, mahusay. Marami yung pagkakaiba ng dalawang bata. Hagaya naman si Carla. Pandak siya at malusog. Samantalang naman si Sarah, matangkad at payat ang kanyang pangangatawan. Okay, ano po yung pagkakaiba ng dalawang bata? Okay, mahusay, Froilan. Si Sarah daw ay masayahing bata, samantalang si Carla naman ay malungkutin. Okay, maraming salamat mga bata sa pagsagot. Ngayon naman ay mayroon tayong gawain. Isulat nyo ito sa papel ha. Ang panuto sa ating gawain ay lagyan ng check kung magkasalungat ang pares ng mga salita at X naman kung hindi. Mga bata, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sagutan ito sa inyong notebook. Naintindihan ba mga bata? Okay mga bata, tapos na ang inilaang oras ko sa inyo. Ngayon naman ay atin ang sagutan. Ang unang bilang ay malambot at matigas. Pangalawa naman, matamis, maasim. Pangatlo, maganda at marikit. Pang-apat, malaki at maliit. Panlima, makapal at manipis. Okay, anong sagot sa number 1? Tama, ito ay
magkasalungat. Matamis at maasim, tama, magkasalungat. Maganda at marikit. Okay, ito ay X kasi magkasing kahulugan yan. Number 4, malaki at maliit. Okay, tama, ito ay check. Number 5, makapal at manipis. Okay, mahusay, ito ay check. Ngayon naman, isasagutan ninyo ito sa inyong papel, itong gawain 2. Buuin ang mga pangungusap at isulat daw ang kasalungat ng salitang may salungguhit. Piliin yung sagot sa loob ng kahon. Okay, sa loob ng kahon ng bata, nakalagay dyan yung payat, malamig, maganda, matanda, maasim at madilim. Gawin ito sa papel. Okay, sinong gustong sumagot sa number 1? Matamis ang mangga. Matamis ang hinog na mangga. Blank kung ito ay hilaw pa. Okay, Daryl, tama. Yan ay maasim. Pangalawa naman, maliwanag kung umaga samantalang blank kung gabi. Okay, mahusay, Chester. Yan ay madilim. Pangatlo, si Ana ay bata samantalang ang kanyang kaibigan ay blank na. Okay, mahusay, Jabe. Ito ay matanda na. Pang-apat, gusto ko ang mainit na gatas kaysa sa blank na halo-halo. Okay, Jonald, tama. Ito ay malamig. Pang-lima naman, si Chito ay malusog samantalang ang kanyang kapatid ay mahusay. Ito ay payat. Mahusay, mga bata. Dahil naiintindihan ninyo ang ating talakayan ngayong araw. Okay, ngayon naman ay hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. Para sa pangkat 1, sasagutan ninyo itong iugnay mo, kasalungat ko. Ang panuto ay pagtambalin ng guhit ang mga salita sa hanay A sa kasalungat nito sa hanay B. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. Okay, pangkat 1, naunawaan ba yung panuto ni teacher? Okay, mahusay. Sige na, maaari na kayo magsimula. Para sa pangkat 2 naman, ito ay may pamagat na kasalungat ko, kulayan mo. Para sa panuto, kulayan ang salitang kasalungat ng salitang nasa loob ng kahon. Okay, group 2. Nasaan yung group 2? Naunawaan ba yung panuto? Okay, mahusay. Para sa pangkat 3 naman, ito ay may pamagat na tukuyin mo. At sa panuto ay basahin ang pares sa mga salita. Lalagyan daw ninyo ng hugis puso kung magkasalungat ang pares sa mga salita at triangle kung hindi. Okay, pangkat 3, naunawaan ba yung sinabi ni teacher? Okay, mahusay. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ito, ha? Okay, tapos na. Tapos na ang 10 minuto, okay? Pangkat 1, ano ang sagot ninyo dito? Okay, mahusay. Ang number 1, malinis, ay ang kasalungat ng salita nito ay madumi. Tama. Pangalawa naman is mahaba at maikli. Mahusay. Pangatlo, maputi at maitim. Pang-4, makinis at magaspang. Pang-5, marami at kaunti. Okay, mahusay. Bigyan ng palakpak, ng 3 palakpak ang pangkat 1. Okay, para sa pangkat 2 naman, ano yung sagot dito sa masipag? Ano ang kasalungat niya? Okay, mahusay. Ito ay tamad. Mga bata, mga tamad ba kayo sa bahay ninyo? Pangalawa, magulo. Ano ang kasalungat niyan? Tama, ito ay payapa. Pangatlo naman, mabango. Anong kasalungat? Okay, mahusay. Ito ay mabaho. Pang-4 naman, malaki. Tama, ito ay maliit ang kasalungat.
Sa panglima, mabuti at masama. Okay, mahusay. Bigyan ng 3 palakpakan pangkat 2. Oh, para sa pangkat 3 naman, anong bang dapat ilagay dyan? Puso ba o triangle? Magulo at tahimik. Tama, yan ay puso. Pangalawa, marami at kaunti. Okay, yan din ay puso. Masaya at malungkot. Tama, puso ulit. Malakas at mahina. Puso. Panlima, matamlay at sakitin. Yan ay triangle. Okay, mahusay mga bata. Ngayon naman, may tanong sa inyo si teacher. Kung ibig mo bang tumaas ang iyong marka, ano ang gagawin mo? Okay, ikaw Daryl. Kung gusto mong tumaas ang marka mo, anong gagawin mo? Tama, ikaw ay mag-aaral ng mabuti. So, ano yung gagawin mo? Magpapasa ka ng project sa tamang oras, magre-review kapag may exam, at tataas ng kamay at sasagot kapag may recitation. Okay, mahusay. Okay, ano naman yung mga salitang magkasalungat at ano naman ang pinapakita nito? Okay, sinong gustong sumagot? Okay, Ninya. Mahusay. Oh, ang galing. Ang mga salitang magkasalungat ay 2 salitang magkabaliktad ang kahulugan. At ipinapakita nito ang pagkakaiba ng 2 bagay. Ngayon naman, may gawain ulit tayo. Isulat ang kasalungat ng may salungguhit na salita sa pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Okay, sa number 1, sinong gustong sumagot? Malamig ang yelo, blank ang kape. Okay, ito ay mainit. Kasi 'di ba mainit ang kape? Ang yelo ay malamig. Pangalawa, mabagal ang takbo ng pagong, blank naman ang kabayo. Okay, mahusay Jessalyn. Ito ay mabilis. Mabaho ang mga basura, blank naman ang sampagita. Okay, ano bang amoy ng sampagita? Mahusay, ito ay mabango. Pang-4, si Mark ay malusog, blank naman si Jay. Malusog. Payat si Jay. Panlima, madilim kung gabi, blank naman kung umaga. Okay, mahusay, Cindy. Yan ay maliwanag. At ngayon, para sa inyong takdang aralin, sumulat kayo ng 5 salita magkasalungat. Okay, mahusay mga bata. Hanggang dito na lang tayo. Gawin ninyo itong assignment niyo sa notebook. Tapos, sasagutan natin ito sa susunod na pagkikita. Mag-iingat kayo mga bata. Paalam.